Hi, kumusta? Ang topic natin ngayon is management tips for busy entrepreneurs. Meron ba kayong napapansin na maraming ding mga negosyante ay hindi nila na-manage yung oras nila sa pamilya or sa sarili nila? Sabi nga nila minsan, yung mga kaibigan ko na hindi negosyante or yung mga empleyado, sabi nila ayaw daw nila maging negosyante kasi magiging losyang ka. Okay? So, sa ngayon, ibabahagi ko sa inyo paano siya i-manage na magiging balanse. Sa hindi ko nga pala nakakilala sa akin, ako si Rosley Dagsa, isang entrepreneur, isang content creator, passionate of making content, valuable content para maibahagi sa iba at ma-inspire yung iba. Okay? So, ako, nagdaan din ako niyan. So, talagang losyang ako before kasi nakafocus ako sa business. So, just for a years ago. Kasi pag negosyante ka, dapat focus talaga ka sa business. Ngayon, good thing, marunong na akong mag-manage ng family ko at the same time business and at the same time self-care. So, 3 tips ang ibahagi ko. Number 1, planning. So, meron tayong cellphone. So, sa cellphone natin, pwede nating i-block yung mga schedule natin na i-priority natin yung family natin. So, naka-block talaga yan. Apart from a week, meron talagang araw or oras ang pamilya natin, asawa, or may oras din tayong makipagkwentuhan sa kaibigan. So, naka-schedule talaga yan. And number 2, flexible ka dapat. So, for example, nagkasakit yung anak mo, or sa tingin mo, kailangan ka ng anak mo, asawa, or kaibigan, kahit na meron kang meeting na napaka-importante na meeting, client meeting, customers meeting, or any meeting regarding related sa business mo, pwede mo siyang i-cancel kasi napaka-importante yung family mo or yung anak mo or kailangan ka ng kaibigan mo kasi kailangan balance din talaga. Hindi pwedeng negosyante lang tayo pero wala tayong kaibigan. Or number 3, practice natin yung self-care. So we have time na magpaganda. We have time na hindi lang magpaganda kundi mag-massage or mag-exercise, ganon. Ganon talaga. So we have maglaanan talaga natin ng oras sa sarili natin. So, sa tatlong yun, talagang masasabi natin, yung pagiging negosyante natin ay long term siya. Kasi pag hindi natin mabalanse, syempre, mawawalan tayo ng kaibigan, mawawalan tayo ng pamilya, hindi naman masaya tayo kung puro lang negosyo. So, yun lang mga kaibigan, sana mayroon kayong natutunan sa video na to, and if like this, just like, comment, and share.